Alam nyo, sa mundo natin ngayon na halos online na ang lahat, saan nga ba yung linya sa pagitan ng ating privacy at ng isang krimen? Susuriin natin ang isang napakahalagang kaso mula sa Korte Suprema na tumatalakay mismo dyan, sa mga panganib ng online na relasyon at kung paano pinoprotektahan ng batas ang mga menor de edad. Ito ang kaso ni Christian Cadahas laban sa People of the Philippines. Okay, para sa mga opisyal na detalye, ang buong pangalan ng kaso ay Christian Cadahas Icabiayas versus People of the Philippines. Ang GR number niya ay 247348 at ang desisyon ay inilabas noong November 16, 2021. Ang sumulat o yung ponente ay si Justice Japar B. Dimampao. So heto ang magiging takbo ng pag-uusap natin. Uumpisahan natin sa isang mabilis na introduction sa kaso, tapos dadaan tayo sa mga detalyadong pangyayari. Titingnan natin yung mga naging legal na issue at syempre, hihimayin natin yung hatol mismo ng Korte Suprema at kung ano yung pinal na hator at doktrina ang natutunan natin dito. Okay, simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Itong buong kaso, umiikot to sa isang online na relasyon. Sa isang panig, isang adult, at sa kabila naman, isang menor de edad. Nagsimula lang sa social media, pero tingnan nyo, umabot hanggang sa Korte Suprema dahil sa mga mabibigat na akusasyon. Kilalanin natin yung dalawang tao sa sentro ng kasong to. Sa isang banda, andyan si Christian Cadahas, yung petitioner, na 24 na taong gulang noong nangyari to. Sa kabila naman, yung biktima na tatawag na lang nating AA para sa kanyang proteksyon ay 14 na taong gulang pa lang. Grabe, 10 taon yung agwat ng edad nila. Tandaan nyo yan. Ngayon, tingnan natin yung mismong mga pangyayari. Paano ba humantong sa isang mabigat na kasong kriminal ang isang simpleng online na pag-uusap? Alamin natin. Okay, heto yung mabilis na timeline. Nagsimula lahat noong April 2016. Naging magkasintahan sila online. Pagdating nung June, ayun na, nabasa ng nanay ni AAB, si BBB yung mga usapan nila sa Facebook. Kinausap niya si Cadahas noong October. Pero ang pinaka-turning point, November 18, 2016. Dito na natuklasan ng nanay yung mga mensahe na naging sentro ng buong kaso. At dito na naging critical ang lahat. Siyempre, natakot yung bata, di ba? Nung nalaman niyang nabasa ng nanay niya yung usapan nila, tumakbo siya sa computer shop para i-delete yung mga messages. Pero, napilitan siya ng nanay niya na buksan yung mismong Facebook Messenger account ni Cadahas. Mula doon, kumuha sila ng kopya ng usapan at yung mga screenshot na yun. Yun yung naging pinakamatibay na ebidensya. At heto, isang sipi mula mismo sa usapan nila. Napakalinaw ng sinabi ni Cadahas. Sige, hubad. Tapos nung suwagot yung bata na nakahubad na. Heto yung kasunod. Picturean, pasa mo sa aking babe. Sobrang direkta. Bagamat nag-alingangan yung bata, sinabi niya ayoko nga pero nagpatuloy pa rin yung pamimilit ni Cadahas. Buka mo nga konti babe, konti lang tutok mo. Itong klase ng pamimilit na to, ito yung tinatawag sa batas na inducement at napakahalagang elemento yan ng krimen na ibinibintang sa kanya. So ngayon, alam na natin yung buong kwento, lipat na tayo sa labanan sa korte. Ano ba yung mga naging argumento ni Cadahas nung dinala na niya yung kaso sa pinakamataas na hukuman, ang Korte Suprema? So ang tanong, paano niya sinubukang depensahan yung sarili niya? Ano yung mga legal na strategiya na ginamit ng kampo niya para sabihing wala siyang kasalanan? 4 ang naging pangunahing argumento ng depensa niya. Una, illegal daw yung ebidensya kasi nilabag daw yung privacy niya. Pangalawa, hindi raw krimen yung ginawa niya base sa batas. Pangatlo, mali daw yung interpretasyon ng mga naunang korte sa batas. At pang-4, kulang daw yung ebidensya ng prosekusyon para masabing guilty siya. Okay, so yan yung mga argumento niya. Ngayon, himayin naman natin isa-isa kung paano to sinagot ng Korte Suprema. Dito natin makikita kung gaano katalas ang batas. Pero bago yon, kailangan muna nating intindihin itong reasonable expectation of privacy test. Ano ba to? Well, simple lang. May 2 tanong dyan. Una, umakto ka ba na parang ine-expect mong private yung isang bagay? At pangalawa, yung expectation mo ba ng privacy ay isang bagay na kinikilala ng lipunan bilang makatwiran? So, anong sabi ng korte sa issue ng privacy? Binasura. Bagsak. Bakit? Dahil sabi nila, ang Bill of Rights, yung proteksyon natin sa privacy, ay proteksyon laban sa gobyerno o sa estado. Hindi yan proteksyon laban sa kapwa mong pribadong mamamayan. Dahil yung nanay ng biktima na isang private citizen ang kumuha ng ebidensya
at hindi pulis, pwedeng gamitin yun sa korte. Okay, heto pa yung isang importanteng konsepto sa batas. May dalawang klase ng krimen, mala in se at malum prohibitum. Ang mala in se, yan yung mga gawain na likas na masama, kahit walang batas, tulad ng pagpatay. Ang malum prohibitum naman, mali lang kasi may batas na nagsasabing bawal, tulad ng jaywalking. Napaka-importante ng pagkakaibang to sa desisyon ng korte. So saan napasama ang child pornography? Ayon sa Korte Suprema, ito ay mala in se, likas na immoral at masama. At dahil doon, kailangang patunayan yung masamang intensyon. Pero dito sa kaso, yung mga mismong mensahe ni Cadahas, yun na yung ebidensya. Kitang-kita yung intensyon niyang hikayatin yung menor de edad. E paano naman yung depensa niya na magkasintahan sila? Yung tinatawag na sweetheart defense. Simple lang ang sagot ng korte. Ibinasura. Sobrang linaw ng sinabi nila. Ang isang romantikong relasyon ay hindi kailanman pwedeng gamiting dahilan o excuse para sa mga kasong tulad nito. At dito, ginamit ng korte ang isang napakalakas na doktrina, ang parens patria. Anong ibig sabihin yan? Magulang ng bayan. Sa ilalim nito, obligasyon ng Estado na pumasok sa esena at maging tagapagtanggol ng mga hindi kayang protektahan ng kanilang sarili, lalo na ang mga bata, laban sa mga sexual predator. So, matapos ang lahat ng yan, ano na ang naging pinal na hatol kay Cadahas? At mas importante, ano yung mga aral at legal na doktrina na iniwan ng kasong ito para sa ating lahat? Bilang bahagi ng parusa, pinagmulta si Cadahas ng 1,000,000 piso. Hindi lang yan basta bayad, isa yang malinaw na mensahe mula sa korte tungkol sa kung gaano kabigat ang krimen na ginawa niya. At ang kanyang naging sentensya, reclusion perpetua. Ito ay habang buhay na pagkakakulong, isa ito sa pinakamabigat na parusa sa ilalim ng ating batas, na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang tingin ng korte sa krimeng ito. Kaya bilang buod, heto yung 4 na mahalagang doktrina na itinatag ng kasong to. Una, valid ang ebidensya kahit pribadong tao ang kumuha. Pangalawa, bawal ang sweetheart defense sa mga kaso ng child pornography. Pangatlo, may tungkulin ng Estado bilang parents patriae na protektahan ang mga bata. At pang-apat, ang mismong pag-uudyok sa isang bata online na gumawa ng malaswang material ay krimen na. At dito natin tinatapos ang ating pagsusuri na may isang mahalagang tanong para sa ating lahat. Ngayong ang buhay natin ay halos nasa digital space na, paano natin mababalanse ang karapatan sa privacy ng mga matatanda laban sa mas matinding pangangailangan na protektahan ang mga kabataan? Yan ang hamon na patuloy na hinaharap ng ating mga batas at ng ating lipunan.